Thank you, Pastora. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. At tayo po ay nagkasama-sama ulit sa Bible study na ito upang patuloy nating parangalan, itaas ang pangalan ng ating Diyos, and then makinig po ng kanyang salita dahil ito po ang buhay or pagkain ng ating kaluluwa. Dalawa po ang binubuhay natin, ang physical at ang spiritual. Kaya para mabuhay ang ating physical, talagang nagpupursige, nagsisikap po tayo, nagsisikap po ang tao para makakain. So, ganun din po ang sa salita ng ating Diyos. Kailangan din po nating pagsikapan upang tayo rin po ay makakain ng kanyang salita. So, ang ating pag-aaralan po ay patungkol po ito sa paanyaya ng ating Diyos. Dahil ang Diyos po ay talagang mahal na mahal po niya ang bawat isa sa atin. At alam naman po natin na marami pong nangyayari sa mundo. Dami pong bagay na talagang kung tayo-tayo lang, hindi po natin kaya. Kaya ang Diyos po ay nag-aanyaya para sa atin mula noon hanggang ngayon ay patuloy na nag-aanyaya ang Diyos sa atin. Tayo po ay manalangin po muna. Dakilang Diyos, sa aming Ama, maraming salamat sa pagkakataon na ito na kami po ay makaupo at makarinig, O Diyos, ng iyong banal na salita. Dalangin ko po, Panginoon, ang paghipo niyo sa puso ng bawat isa sa amin, O God, na nawa itong invitation niyo, Panginoon, na ito ay mapakinggan at maging andun po yung joy namin, Panginoon, yung desire namin, O God, na tumugon sa lahat ng mga paanyaya niyo, Panginoon. Lord, I pray, O God, na maunawaan po ng iyong mga anak ang iyong salita na ibabahagi ng iyong lingkod, O Diyos. Lord, ang iyong banal na Espiritu, ang siyang aming teacher, O God, gabayan niyo po kami. I-anoint niyo po ang iyong lingkod, Panginoon, at ang puso at isip, tainga ng bawat isa na makikinig, O God. Kumilos po kayo sa buhay namin, O God, maging sa oras na ito sa aming pakikinig ng iyong salita. Ito po ang aming dalangin, in Jesus' name. Amen. Okay po, so ang ating pag-aaralan ay tungkol po ito sa paanyaya ng ating Diyos. At ang Diyos po ay nag-i-invite po sa atin hanggang ngayon. At una po na paanyaya ng Diyos sa ating lahat ay tungkol po ito sa paanyaya ng invitation ng Diyos para sa pagsisisi. Okay? So, una po ay paanyaya ng pagsisisi. Pagsisisi sa mga kasalanan. Sa mga tayong lahat po, bawat isa sa atin, baka sabihin po natin, ay, exempted ako dyan kasi wala akong kasalanan. Ano po? Pero, mabait naman akong tao kasi meron din po kami mga na-encounter na mga tao pagka babahaginan po sana namin sila ng salita ng Diyos, sabi nila, ituturo nila yung alam nila na talagang gumagawa ng kasalanan, tapos sasabihin nila na wala kami ginaagrabyadong tao. Pero sa totoo lang po, sa salita ng Panginoon, ay lahat po tayo, sabi niya sa Romans 3:10 at saka 3:23, na lahat po tayo ay wala pong matubid kahit isa. And then lahat po tayo ay nagkasala at nagkulang sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Kaya nung naparito po ang ating Panginoong Jesucristo, ito po yung kauna-unahan na itinuro niya sa mga tao. Ang tungkol po ito sa pagsisisi. Okay, basahin po natin sa Matthew chapter 4, verse 17. Ito yung kauna-unahan nung nagturo si Jesus Christ ay ito po yung una na binanggit niya. So sabi niya, from that time on, pwede po sa Tagalog? Pwede po ba sa Tagalog? Okay. Simula noon, sabi niya, nangaral na si Jesus at ito ang kanyang mensahe. Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Okay po? So sabi niya, kung si Jesus Christ noon po ay talagang, yan po yung kauna-unahan na itinuro
yung pagsisisi sa lahat, sa mga kasalanan natin, sa mga pagkakasalan natin, ano man po yung mga kasalanan natin, maliit man, malaki man na kasalanan, ay dapat na pagsisihan. Kasi po, ay yan po yung mga kahadlang sa atin na makamtan yung gusto ng Panginoon o yung pagpapala ng Panginoon sa kasalukuyan at maging sa hinaharap. Kaya gusto ng Panginoon na sabi niya, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. So, ini-invite niya ang bawat isa sa atin na magkaroon po tayo ng puso na pagsisisi. Yung pagsisisi po, alam niyo po yung magsisi, yung talagang hindi lang yung paghingi ng tawad, hindi lang po yung pag-amin sa ating mga kasalanan, hindi lang po yung hihingi ka ng tawad, kundi meron po tayong desire na talagang talikuran, talikdan, iwasan, ganun, ihinto ang mga kasalanan. Kasi wala po talagang magandang maidudulot, maibubunga ng kumbaga kasamaan or kasalanan. Lalo na pag talagang sinusuway natin ang kalooban ng ating Diyos. Kaya yan po yung sabi ni Jesus Christ na magsisi na kayo sapagkat malapit na ang paghahari ng Diyos. Kahit pa yung pagdating ng Panginoon, nakikita nyo naman po siguro, ewan ko po kung nababalitan nyo, ang mga nangyayari sa mundo, either na yung mga pangyayari, kahit yung lindol na yan, yung mga marami pong mga tao na namamatay, na hindi nakapagsisi, hindi nakapagbago ng kanilang mga buhay, hindi nila naihanda ang kanilang buhay sa hinaharap. Kasi ang buhay po natin dito sa lupa, pansamantala lang, pansamantala lang ang buhay natin. At ang dapat na paghandaan po natin mga kapatid, ay ang buhay natin na pangwalang hanggan. At dalawa lang po yung patutunguhan ng tao, langit at impyerno. At ayaw na ayaw po ng Panginoon na tayo po ay mapapunta sa impyerno. Gusto niya na langit tayo. Kaya gusto niya isang hakbang para sa ganun po ay makapasok tayo doon ay walang iba kundi ang pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sabi po ni Jesus Christ, magsisi na kayo sapagkat malapit na ang paghahari ng Diyos. Malapit na siyang darating. Malapit na yung mga pinangako niya ay malapit nang mangyari. Kaya yun po yung dapat na paghandaan. Tayo po, ihanda natin. Hindi natin alam kung kailan po tayo kukunin ng Panginoon. Hindi po natin alam yung buhay natin kasi wala pong nakakaalam kung kailan po talaga natin makabalik sa Diyos ang ating buhay. Kaya ngayon pa lang po, pag nagsisi po tayo sa ating mga kasalanan, so ano ang dapat natin gawin kapag tayo po ay nagsisi sa mga kasalanan? Siyempre, gawin na po natin ang kabaliktaran ng kasalanan ay kabutihan, katwiran, kabanalan. So malalaman lang po natin yan, ang mga matuwid na pamumuhay sa pamagitan po ng pagkikinig ng salita ng Diyos. So God's invitation, yung pag-imbita, paanyaya ng Panginoon, na bawat isa sa atin ay kailangan magsisi sa ating mga kasalanan. At sabi pa po niya sa Acts chapter 3 verse 19 or Gawa chapter 3 verse 19, na ito naman po ang mararanasan natin kapag tayo po ay talagang magsisi sa ating mga kasalanan. Kaya ngayon, kailan po tayo magsisisi? Ngayon na. Amen? Huwag mo nang sabi nga, huwag mong ipagmayabang ang araw ng bukas dahil hindi mo alam ang mangyayari. Ganun. So, huwag na natin, sabi niya, yung pagsisisi, ano man po yung mga bagay na kasalanan sa buhay natin, kailangan na pagsisihan natin. Ngayon na. Kumbaga, huwag mo nang ipagpaliban pa. Huwag na tayo
loob sa Diyos dahil tayo po ay talagang tumalikod sa Kanya. Kaya yung mga example din, pag ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, noon, nung bata ka, mga ganyan, nung mga kabataan ka pa, ay talagang kumilala ka naman sa Panginoon at ikaw ay lumihis sa Kanyang landas, lumayo sa Kanya, oras na din po, panahon na din po para tayo po ay magbalik loob sa Kanya. So, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at sabi nga, tayo po ay lumapit or magbalik loob sa ating Diyos habang may panahon pa, habang hindi pa po huli ang lahat. Nakakalungkot po talaga kasi marami pong namamatay na talagang hindi na ihanda ang kanilang mga buhay. Talagang hindi sila nakapagsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya ayun po yung nakakalungkot. Kaya salamat sa Diyos, nagkakaroon po tayo, may time pa po tayo, may panahon pa po tayo upang mabago ang ating mga buhay, mapagsisihan natin, matalikuran natin ang ating mga kasalanan. Okay, so sabi nga, anong mangyayari kapag tayo po ay nagsisi or magsisi sa ating mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos, sabi niya, para patawarin niya na ang inyong mga kasalanan. O kung baga sa ano ay sa English ay may magkakaroon ka ng refreshment. Ano po? Patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan. Ano mang klaseng kasalanan. Alam ko na sa tagal na din po natin na nakikinig ng salita ng ating Diyos, napapakinggan po natin yung mga pangangaral ng ating mga lingkod ng ating Diyos na sabi nga gaano mang kapula ang ating mga kasalanan. Kapag tayo po ay matutong lumapit at magpakumbaba sa ating Diyos, tayo po ay Kanyang tatanggapin, tayo po ay Kanyang patatawarin. So una po na paanyaya po dito, habang may panahon, sabi nga, may mga kasabihan na sa huli ang pagsisisi. Pero huwag naman po sana na nasa huli ang pagsisisi sa atin, kundi ngayon po na tayo po ay nakakapakinig ng salita ng ating Diyos, kailangan ngayon pa lang, sabi niya doon sa Gawa 3:19, kaya ngayon, sabi niya, kailangan natin magsisi sa ating mga kasalanan, lumapit sa Diyos, magpakumbaba sa Diyos, at magbalik loob sa Kanya. Okay po? So, lahat tayo ay makasalanan. Wala ako kahit siguro ikaw na ang pinakamabait, marami pa rin, may kasalanan pa rin. So, lahat tayo, kaya tayo tinubos ng Panginoon dahil lahat po tayo ay nagkasala. So, pumasok ang kasalanan sa mundo at nung pumasok ang kasalanan, pumasok na rin po ang kamatayan. Kaya kailangan nating mabuhay, kailangan nating mapatawad sa pamagitan ng paglapit natin sa Panginoon, pagsisisi natin sa ating mga kasalanan. So, tayo po ay patatawarin ng Panginoon kapag tayo po ay nagsisi. Pangalawa po na invitation ng Panginoon, kasi alam ko naman po, bawat isa sa atin, hindi namin alam kung ano ang sitwasyon nyo, ano yung mga pinoproblema nyo, ano yung mga kalagayan nyo, ano po yung mga nararanasan nyo, mga kabigatan sa buhay. Okay, ito po ay paanyaya ng Diyos sa mga nahihirapan at nabibigatan. Okay? Ano man po yung mga kahirapan, either kahirapan, may time, pagkahirapan sa physical, ang gagawin mo, pwede ka lang matulog, mag-rest, ganyan, para makapahinga. Pero may mga kahirapan na nararanasan ng tao. Either kahirapan dahil sa sakit, dahil sa mga problema, mga emosyon, mga sa damdamin, ano man po yung mga kahirapan na yan, kahirapan sa isip, kahirapan sa anumang kahirapan at kabigatan, sabi ng Panginoon, meron po siyang invitasyon. Ang bawat isa sa atin
talagang pananampalataya sa Kanya. Yung pagtitiwala. Ano po? Kasi kapag nahirapan po, problema po ang tao, kung sino po yung pinaniniwalaan na makakatulog, yun yung nilalapitan. Di po ba? Kaya kailangan din tayo magkaroon ng tunay na pananalig at pananampalataya sa ating Diyos. Sa Matthew chapter 11 verse 28, ito po yung paanyaya ng Panginoon. Okay, Matthew chapter 11 verse 28. Sabi ni Jesus Christ sa mga tao po, mula noon hanggang ngayon po, yan pa rin po ang invitasyon ng ating Panginoon. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So, ano man daw po, sabi na lumapit kayo sa akin. Sabi nga, lumapit kayo sa akin at ako ay lalapit sa inyo. Draw nigh to God and He will draw nigh to you. Sabi niya sa kanya salita. So, lumapit tayo sa ating Diyos. Sa totoo lang po, ang panalangin, malaki ang power ng pananalangin. Pag manalangin tayo, ang paglapit kasi sa Panginoon, yung pananalangin, yan yung pagpapakita ng pagtitiwala natin sa Diyos. So ano bang po yan? May problema ka ba sa family mo? May problema ka ba sa sarili mo? May kahirapan ka ba? Kabigatan ba ang puso mo? Ano man po yung mga kabigatan na yan, kahirapan na yan, sabi ng Panginoon, ini-invite ka po ngayon na sabi niya, lumapit ka sa akin. Lumapit ka sa akin at sabi niya, ikaw na nahirapan, ikaw na nabibigatan sa inyong mga pasanin, ibig sabihin yung pasanin, yung problema, ano man mga pinapasan natin na mabibigat, dahil po sa mga problema, dahil po sa mga anumang mga sitwasyon, kahit sa karamdaman, example po, ay sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin. At ano ang ibibigay sa atin? Sabi niya, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Itong kapahingahan po na ito, example, di po ba pagka may problema ka, pag nahihirapan ka, nabibigatan ka, pag may sakit ka, kung ano ang naiisip na din, di po ba? Na meron ka lang nararamdaman, ay naku, baka meron na akong ganito, ganyan. So, nag-aalala ka na, andun na yung pag-aalala. So, maraming tao na nadidepress, maraming tao na i-stress, maraming tao na ang dami yung pag-aalala nila, na hindi rin sila makatulog, or talagang marami din nababaliw na mga tao, dahil din po sa mga kabigatan, kahirapan, marami din pong mga talagang, di ba, yung nagpapakamatay sila, dahil nga ang isang problema dito ay hindi nila alam ang salita ng Panginoon. Or gumagawa sila ng negative, gumagawa sila ng kasalanan. Ganun. Gumagawa sila ng hindi maganda dahil sa kanilang mga kahirapan at dahil sa mga kanilang kabigatan. Kaya mga kapatid ko, nagpapasalamat po tayo sa online Bible study na saan man po kayo. Meron pong nagbigay sa akin ng encouragement na Word of God doon po sa Romans 8:28 na lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay, negative man or positive yan, maganda man o mabuti yan, mabuti man or pangit yan na nangyayari, kapag natutunan natin na mahalin, meron pong pagmamahal sa ating mga puso sa Diyos, mahal po ba natin ang Diyos? Mga kapatid, magtaas na ng kamay yung mga nagmamahal sa Diyos. Amen. Amen. Yung mga nagmamahal sa Diyos, alam niyo po ba na pagmahal natin ang Panginoon at ikaw ay talagang tinawag, ano ba? Tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos. Alam niyo ba na kahit negative pa yung nangyayari sa buhay natin, negative man, hindi man mabuti, example, may problema, may mga kabigatan, lahat yan ay gagawin ng Diyos, nagkakalapit-lapit yan para sa ikabubuti, kumbaga, parang sa clay na, di po ba, pag gagawa ka, maghuhulma ka ng, example, yung clay, gagawin mo magandang pot, example, ay pag nagkamali, yung medyo pupukin mo yan, aayusin mo. So, masakit din po yan. Pero pag naayos na talagang naayos na yun, magiging maganda. So, alam nyo, ang talagang sure na kapag mahal natin ang Panginoon at tayo po ay talagang tinawag ng Panginoon, mahal natin na, sigurado po
tinawag niya. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, invitation po ito. Kaya anuman po yung mga problema nyo, anuman yung mga problema nyo, hindi po namin alam kung anong kalagayan nyo po, ano yung mga pinoproblema nyo, anuman yung mga sitwasyon nyo, anuman yung mga kalagayan nyo, sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin. Amen? Lumapit ka sa akin, sabi ng Panginoong Jesus. Lumapit kayo sa akin, kayo na nahirapan, at kayo mga nabibigatan dahil sa inyong mga pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Alam niyo po itong kapahingahan na ito, kapahingahan sa puso, kapahingahan na nagtataka ka na lang, na nakakayanan mo ang lahat ng bagay, na ibibigay niya yung solution sa mga problema, itinutuwid niya, inaayos niya ang lahat, kahit kapangit, yung mga nangyayari ay inaayos niya. Yan po yung imbitasyon ng Panginoon. Kaya tayo po ay kailangan matuto po tayo na lumapit sa Diyos. Mga kapatid, anuman po yung mga problema nyo, anuman po yung mga kahirapan, anuman po yung mga sitwasyon, anuman po yung mga gusto nyo, ibig nyo na hingin sa Diyos, lumapit po tayo, matuto po tayong lumapit sa Diyos. Anuman yung kahilingan nyo ngayon, 24 hours, 24/7 na ang Diyos po ay bukas ang kanyang mga tenga. Sabi nga ng Panginoon, ang kanyang kamay ay hindi maikli upang hindi niya tayo kayang iligtas, hindi tayo ililigtas. Hindi rin bingi ang Panginoon para hindi ka marinig ang ating mga dalangin. So, ibig sabihin po, nakaulat lagi ang kamay ng Panginoon para tulungan tayo at iligtas tayo sa lahat ng sitwasyon ng ating mga buhay. And then, hindi rin bingi ang kanyang ang tenga niya sa ating mga kapanalangin. Alam niyo po ba, ang isa lang sa nakakahadlang ay ang mga kasalanan. Ang kasalanan daw, yan po yung sabi niya sa Isaiah na ang kasalanan, yun yung naglalayo sa atin sa Diyos. Yan yung kung bakit hindi niya pinapakinggan ang ating mga dalangin dahil sa kasalanan. Kaya yung una na pinag-aralan natin, nag-invite si Lord na magsisi tayo sa ating mga kasalanan upang anuman ang mga ilapit natin sa Kanya ay tayo po ay Kanyang tutulungan, tayo po ay Kanyang ililigtas, at tayo po ay Kanyang pakikinggan. At isa pa po na imbitasyon ng Panginoon ay yung ito po yung pagpasok, yung paanyaya sa pagpasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Ano po? Dalawa lang po, hindi po, sabi nga, heaven is real, hell is real, hindi po biro po yan. Kaya dapat ang paghahanda natin ay dito pa lang po sa lupa. Kailangan nating sumampalataya sa Panginoon, magkaroon po tayo ng tunay na ugnayan sa ating Diyos. Okay, sa Matthew chapter 7 verse 21 po, pangatlo po na paanyaya ng Diyos. Dito sa ating pag-aaralan lang po at pinag-aralan, ay paanyaya ng pagpasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Gusto niya na ikaw, ako, tayong lahat ay makapasok sa kaharian ng langit. Kaharian ng Diyos sa langit. Okay? So, kaharian ng langit. So, yun po yung gusto ng Panginoon. Ibig sabihin po, gusto niya na tayong lahat po ay maligtas. Sabi niya doon sa Timothy 2 verse 3 and 4 na ibig niya na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya mga kapatid, sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4. So, yun po yung naibig ng Diyos na ang lahat ng tao ay makaalam, maligtas at makaalam ng katotohanan. So, ito, sabi niya dyan sa verse 3, mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, nais niya maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Kaya kahit nasaan ang mga tao, dahil ibig niya na ang tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan, praise the Lord! Dahil kahit nandyan po kayo sa loob, kahit nasa abroad po ang mga kapatiran natin na nag-coordinate ng ating Bible study na ito, na ipapahayag po ang salita ng ating Diyos sa pamagitan ng online. Imbitasyon ng Panginoon, makinig ka, makinig ka. Amen? Makinig ka. Pagka time ng oras ng Bible study, bigyan niyo ng pagkakataon na makapakinig po kayo
Samantalahin nyo yung pagkakataon, mga kapatid. Samantalahin nyo na may nangangaral ng salita ng ating Diyos. Kaya makinig po tayo mabuti. Kaya kahit nandyan po kayo, makinig po kayo mabuti. Kanya-kanya po ang kaligtasan. Huwag mong intindihin yung katabi mo muna. Makinig ka mabuti. Kanya-kanya po ang kaligtasan. Kaya kailangan na tayo po ay magpursige sa pakikinig din at pananampalataya sa Kanya. Okay, sa Matthew chapter 7 verse 21 po. Sa Matthew chapter 7 verse 21, sabi po niya, marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Sinong alam na sino ang tumatawag? Tayo po lahat, kumbaga po, tayong lahat ay talagang alam po natin tumawag sa Panginoon. Pero sabi nga po niya dyan, marami ang tumatawag sa akin, sabi ni Jesus Christ ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. So, sino po ang makakapasok sa kaharian ng langit? Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama nasa langit, ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Okay, so, invitation para po tayo ay makapasok sa kaharian ng langit. Kaharian ng Diyos sa langit. Gusto niya na tayo po ay makapasok sa kanyang kaharian. Dito po sa mundo, kahit napaka-laking building, kinabalitaan po natin yung mga dumating lang yung lindol, talagang wasak din, ganyan. So, ito pong tinitirhan po natin dito sa lupa ay temporary lang po yan. Sana po yung inihanda ng Panginoon na napakagandang lugar na pang walang hanggan sa kanyang kaharian ay lahat po tayo ay makapasok doon. So, invitasyon ng pagpasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Inimbitihan ka, kapatid, pumasok ka sa kanyang kaharian. Amen? Tayong lahat, ibig niya na tayo po ay makapasok sa kaharian ng ating Diyos. Pero ang dapat natin gawin, kailangan magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Panginoon, tamang relasyon, tamang ugnayan, kasi sabi nga, hindi lahat na nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon. Hindi porke sa mga alam mo, tayo ay nananampalataya na wala pala tayong tama at tunay na relasyon, ugnayan sa Panginoon. Kailangan maging tunay na ikaw ay anak ng Diyos. And then, sabi niya, hindi lahat na tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ako lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pangalawa, kung paano tayo makapasok sa kaharian ng langit, ng Diyos sa langit, ay ang pagsunod sa kalooban ng ating Diyos. Yung gusto ng Panginoon. Hindi yung gusto natin, hindi yung gusto mo, kundi gusto ng Panginoon ang ating susundin. At malalaman lang natin yung gusto ng Panginoon sa kanyang salita. Kaya patuloy lang po tayo na makinig ng salita ng ating Diyos dahil diyan po natin malalaman kung ano yung kalooban ng ating Diyos. Amen po? Iniimbitahan po ang ng Diyos ang bawat isa sa atin. Iniimbitahan ka, kapatid, kapag ang tao kasi kapag talagang alam niya ang salita ng Panginoon, kung nakakilala siya sa Panginoon, makikita niya kung sino siya, na siya pala ay makasalanan. Kaya tayo po, inaanyayahan niya na tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan, magbago sa ating mga buhay. Ano po? Panahon na, oras na. Huwag mo nagsayangin yung pagkakataon pa. Short na lang ang panahon, mga kapatid. Short na din po ang buhay natin. Kaya kailangan natin samantalahin ang pagkakataon at panahon. And then, ang buhay din natin, samantalahin natin na habang tayo po ay buhay. And then, pangalawa, pag may mga problema ka, kabigatan, kahirapan, mga kapatid, inimbitahan ka, lumapit ka sa Kanya. Ano man po yan? Ang Diyos po, walang mahirap sa Kanya, kayang-kaya niya na gawin ang lahat. Kaya matuto po tayo na lumapit sa Diyos. And then, kung gusto niya na tayo po ay talagang makarating sa langit, kailangan natin inimbitahan ka para ikaw pagdating ng panahon, bawat isa sa atin makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero kailangan ayusin natin ang ating relasyon sa Kanya, magkaroon tayo ng tunay na
sa lahat ng kalooban ng ating Diyos. Kung ano yung gusto niya, hindi yung gusto natin. Ano po? So ito po ang may share po sa inyo. At maraming salamat po. God bless us all. Ang salita ng Panginoon nawa sumagana po sa ating mga puso at mga buhay. God bless po. Okay po, marami pong salamat, Pastor Rosalinda, sa napakagandang mensahe po na ginahagi niyo po ngayong umaga. So, bigyan nga po natin ng alay na palakpakan ating Panginoon.